Ebolusyon ng salapi sa Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, malawak na ang kalakalan sa mga karatig isla nito. Katulad ng ibang bansa, ang kalakalan sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng barter. Dahil hindi madali ang palitan ng kalakal sa pamamagitan ng barter, natutong gumamit ang mga sinaunang Pilipino ng mamahaling metal tulad ng ginto na marami sa buong kapuluan bilang salapi. Ang kinikilalang kauna-unahang salapi na ginamit sa Pilipinas sa pagitan ng 9 at 12 siglo ay ang piloncitos. Ang piloncito ay nanggaling sa salitang pilon, isang sinaunang lalagyan ng asukal na kahawig ng naturang salapi. Ang mga gold barter ring na maaari ring hikaw ay pinaniniwalaang dinala sa Pilipinas ng mga taga-kanlurang Asya noong unang siglo at ginamit hanggang ika-16 na siglo. Ang mga bansang naging kolonya ng Spain kasama ang Pilipinas ay gumamit ng mga salaping mula sa Spain. Ang 8 reales ang pinakatanyag na salapi sa buong mundo noong mga panahong iyon. Ito ay tinanggap kahit saan mula sa North at South America maging sa maraming bansa sa Asya at sa Europa. Ang mga salaping ito ay nakarating sa Pilipinas sa pagitan ng 1830. Noong 1857, nagpalabas ng dekreto si Queen Isabel II na nag-uutos sa pagtatag ng Casa de Moneda de Manila sa Pilipinas na may layuning gumawa ng mga salaping barya sa bansa. Di naglaon ay gumawa rin sila ng mga baryang nagtataglay ng mukha ni Queen Isabel II na ginawa sa pagitan ng 1864 hanggang 1868. Mula naman 1880 hanggang 1885 ay gumawa sila ng mga katulad na barya na nagtataglay naman ng mukha ni King Alfonso XII na siyang pumalit kay Queen Isabel II. Ang barilya na gawa sa tanso at tingga ang kauna-unahang baryang ginawa sa Pilipinas. Samantala, ang pesos fuertes ang kauna-unahang salaping papel sa Pilipinas na inisyu ng El Banco Espanyol Filipino de Isabel II. Ang naturang bangko ang kauna-unahang bangko sa Pilipinas na ngayon ay may pangalang Bank of the Philippine Islands. Sa paggigiit ng kalayaan ng bansa, ang Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo ay nag-issue ng sariling salaping papel. Malaya itong nasa sirkulasyon na may denominasyong piso at 5 piso na may nakatatak na Republika Filipina Papel Moneda. Noong 1899, nag-issue rin ng baryang nagkakahalaga ng 2 sentimo. Ito ay gawa sa tingga. Ang salitang sentimo ay unang ginamit sa naturang barya. Sa panahon ng mga Amerikano, ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang Philippine Coinage Act noong March 3, 1903. Ang mga baryang inisyu na gawa sa Estados Unidos ay dinisenyo ni Melesio Figueroa. Ang exchange rate ay nakatakda sa 2 piso kada $1. Sa pagsiklab na ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay gumamit ng 2 uri ng salapi. Una, ang salaping inisyu ng pamahalaang Hapones na tinatawag na Mickey Mouse Money. Ito ay tinawag na Mickey Mouse Money dahil halos wala ng halaga ang salaping ito. Ikalawa, ang salaping inisyu ng mga pamahalaang lokal na tinawag na Emergency Circulating Notes o Guerrilla Pesos. Itinatag ang Central Bank of the Philippines sa bisa ng Republic Act No. 265 noong January 3, 1949. Ang nasabing batas ay nagtatadhana na lahat ng kapangyarihan ng paglikha ng salapi ng bansa ay eksklusibong nasa kamay
ng Central Bank lamang. Ang Pilipinasyon ng mga salapi sa bansa ay isinagawa noong huling bahagi ng dekada 60. Pagdating ng dekada 70, pinalaganap ang salaping may tatak na ang bagong lipunan. Inilabas noong 1983 ang mga salaping barya na naglalarawan ng flora at fauna ng bansa. Makalipas ang 10 taon, ang salapi ng bansa ay nagtaglay ng bagong logo ng Bangko Sentral. Ang face value ay ang halaga ng salapi na nakaimprenta o nakatatak dito. Ang intrinsic value naman ay ang halaga ng metal na ginamit sa paggawa ng salapi. Dahil mas mataas ang intrinsic value ng mga salaping barya, hindi ito ginagasta, sa halip ay tinatago o tinutunaw dahil sa mahalagang metal na sangkap nito. Dahil dito, nangaunti o nawala ang sirkulasyon ng mga ganitong uri ng salapi. Maraming bansa sa kasalukuyan ang gumagamit ng mga mas mababang halaga na metal upang gumawa ng mga salaping barya upang hindi ito mawala sa sirkulasyon.